nga ba ang tunay na kahulugan ng Semana Santa para sa atin? Ngayong tayo ay nasa makabagong panahon at ang mundo ay napapalibutan ng teknolohiya, nagbago na nga din ba ang tradisyon at paniniwala ng maraming mga tao? Tayong mga Pilipino ay likas na madasalin at mataas ang pananampalataya sa Diyos. Iba-iba man ang pamamaraan ng ating pananampalataya ay pinagbubuklod pa din tayo ng ating matibay na paniniwala sa Diyos. Ngayong Semana Santa ay aking inihahandog ang kamay ni Jesus, isa sa pinakasikat na lugar na pinupuntahan ng mga Pilipino tuwing Semana Santa. Sa totoo lang, parang sinubok ng langit ang aming pananampalataya dahil hindi naging madali ang aming pagpunta doon. Ngunit sinubok man kami ng tibay ng aming paniniwala, ay masaya ako na nagawa namin ang pakay namin doon. Kaya naman samahan niyo ako at tuklasin ang kamay ni Jesus dito sa aking panibagong Angkas Venture. Madaling araw pa lang ay naghanda na kami sa pag-alis dahil siguradong maraming mga tao ang magpupuntahan doon. Madilim pa lang ay may mga nakasabay na din kaming mga nagsisibiyahe papuntang Quezon. At kagaya ng dati ay sobrang madilim ang daan kaya napaka-importante na maging maingat sa pagmamaneho. Dapat din na nakasuot ng standard protected helmet at iba pang gears. Ang pagmamaneho ng may pag-iingat ay isang kaugalian na dapat nating sanayin. Pagkalipas ng mga 2 oras na biyahe ay nag-stop over muna kami sa gas station para mag-refuel at toilet na din. At pagkatapos ng kaunting pahinga ay bumiyahe na ulit kami dahil medyo mahaba-haba pa ang aming lalakbayin. Around 6:40 ng umaga ay narating na nga namin ang Lukban at mula doon ay may mga ilang minuto na lang ang aming lalakbayin. Nagpahinto-hinto lang kami dahil medyo umuulan-ulan na at pabago-bago ang panahon. At sa wakas, pagkatapos ng mahabang biyahe ay narating din namin ang kamay ni Jesus na located sa Tinamnan, Lukban, Quezon Province. 7 AM pa lang ay open na sila, mayroong 10 pesos parking fee para sa mga motor at 30 pesos naman para sa mga kotse and vans. Pagpasok pa lang ay bubungad na ang napakalaking Birheng Maria na nakatayo sa taas ng groto. Sa pinaka-main entrance ay makikita na ang iba't ibang ribulto ng santo na nakahilera sa daan. Ang bawat ribulto na makikita sa loob ay nagmula sa mga donasyon ng iba't ibang mga tao o isang buong pamilya. Kadalasan ay makikita sa pinakaibabang bahagi ng ribulto ang pangalan ng mga nag-donate. Ito ay marahil pagpapakita ng pasasalamat ng simbahan. Narito ang ilang mga santong ribulto na makikita sa loob. Pinapaalalahanan din ang lahat na magsuot ng tamang damit sa pagpunta sa kamay ni Jesus. Ipinagbabawal ang pagsusuot ng mga maigsing damit at mga sleeveless tops. Mas mainam din na magdala ng payong dahil pabago-bago ang panahon. Siguruhin din na nasa tamang kondisyon para sa pag-akyat sa mataas na groto. Ang konstruksyon ng shrine ay nagsimula taong 2002 sa pangunguna ni Father Joseph Faller na kilala bilang healing priest. Ang 5 ektaryang lupain ay hindi lamang simbahan ng mayroon. Mayroon din itong mga lugar na nababasa natin sa Biblia gaya ng Luklukan ni Maria o Rosary Hill na nagpapakita ng 20 misteryo ng Santo Rosario.
Garden of Eden o Hardin ng Eden, ang lugar kung saan nanirahan at namuhay ang unang lalaking si Adan at ang unang babaeng si Eva pagkaraang likhain sila ng Diyos. Noah's Ark o Ark ni Noah ay isang daong o malaking bangkang ginamit ni Noah upang sagipin ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya, pati din mga magkakapares na mga hayop sa paparating na bahang ipapadala ng Diyos na si Yahweh sa mundo dahil sa kasamaan nito. Station of the Cross. Ang grotong ito ay mayroong 300 steps. Sa bawat pag-akyat ay makikita ang 9 na istasyon ng krus na nagpapakita ng pagpapakasakit ni Hesukristo. At sa bawat pag-akyat ay parang mararamdaman mo din ang hirap na dinanas ni Jesus upang tayo ay sagipin sa ating mga kasalanan. Dinalo ni Maria. Sa pinakadulong bahagi ng grotong ito ay makikita ang 50 talampakan ni Hesukristo na animo inaanyayahan ang lahat na patuloy na magdasal at manalig sa Kanya. Ang bawat tao na nakarating sa tuktok ay taimtim na nagdasal sa kabila ng hingal at pagod sa pag-akyat. Pagkatapos nga naming magdasal at magpahinga ay bumaba na ulit kami dahil baka maabutan ulit kami ng mas malakas na ulan. Dito na din kami kumain ng aming pananghalian pero ang ibang mga bumisita ay nagdala ng sarili nilang mga pagkain at inumin. Stock up kami kasi malakas ang ulan. Pinatila lang namin saglit ang ulan at pagkatapos ay pumunta kami sa bilihan ng mga pasalubong sa loob. Sa kabila ng malaking pagbabago ng mundo, nakakatuwang isipin na tayong mga Pilipino ay pinahahalagahan pa din ang nakamulatrang tradisyon na ipinamana pa sa atin ng ating mga ninuno. Semana Santa man o hindi, tayo ay patuloy na magnilay at bigyang kahulugan ang paghihirap at pagpapakasakit ni Hesukristo para sa atin. Isang taimtim na dalangin ang aking handog para sa lahat. Maraming salamat sa patuloy na panonood at pagsuporta sa aking mga videos. Hanggang sa susunod na ating Angkas Venture. Paka-paka!